opisyal na payo naman ng naishingin ni Jonathan Peña ng Mabalacat City, Pampanga patungkol sa katransaksyon di umano'y nagsanla sa kanya ng titulo na hindi na umano nito kinuha. Aba. Para sa iba pang detalye, makausap natin sa kabilang linya ang nagrereklamo, Jonathan Peña ng Mabalacat City, Pampanga. Mr. Jonathan? Yung ano po ma'am, yung isa po siyang titulo ma'am na lupa. Na sinanla. Bali, nung sinangla po sa amin, bali po yung asawa po nung bayaw ko, nagtatrabaho po siya sa ospital sa Tiglaw po. Magkano po ang sanla? Bali, 265,000 po. Okay. 65,000? Sanla lang. Gaano kalaki ang lupa, sir? 3,000 square meters po. Ilan? 3,000 square meters Malaki, po. Laki, okay, okay. Sige, sanla lang naman 3,000. kasi. Bali po, Pero sir, ganito sir, ang titulo naman sinabi po sa amin nung bayaw ko na nagsasangla po siya ng lupa, bali no-fair po niya sa kanya. Tapos kami po yung inano ng asawa ng bayaw ko. Tapos po yung pong pinapupunta po kami doon sa mismong hospital. para Tapos po, nung pagkasangla po niya, sabi po nung nagsangla po sa amin, yung pong anak niya, sabi po niya daw na sa hospital po daw yung pera na yun. Inano po niya ng 10% po. paano? Parang Bali, paano sir? Linawin natin sir ha, balikan natin ang istorya mo. Nagsanla sa inyo, anong dokumento ninyo? Ano ang pirmahan niyo? Anong kontrata? Bali, yung ano po, sila po yung gumawa ng kasulatan, sir, yung ano po. Anong kasulatan meron kayo na hawak? Kasulatan sa pagsanla o deed of real mortgage? Ano pong nandyan sa inyong papel? Kasulatan po sa pagsangla po. Ayun. So, gawa-gawa nila, sulat kamay o typewritten or computerized, ganon. Opo, ganun po. Ayun, ganon. Pero So, sir, tapos po, sir, sino yung may-ari ano po, ng lupa na isinanla? Sino may-ari ng lupa sinanla? Na nakasulat din sa titulo na hawak nyo? yung ano po, pero yung, bali po yung lupa na po ata yun na binenta po sa kanila. Yung sa tatay po niya. ang nagsanla sa inyo ay Anak. hindi yung nakapangalan sa titulo. Tama? Opo, hindi po. Ngayon, ano Yung anak ko. sila ay nabili nila ang lupa o sila ay tagapagmana? Sila po yung nakabili, yung tatay po niya. Pero po yung tatay niya, di po niya alam na sinangla niya po sa amin. Yun ang sinasabi natin. Nakabili ang tatay pero sinala ng anak. Oo. Tama? Ang tatay ang nakabili pero nagsanla sa inyo yung anak. Opo, yung anak po. Tapos tatay nakapangalan sa titulo. Oo, hindi pa nakapalangalan sa tatay. No? At ngayon, ang titulo naman ay legit, original at hindi peke. Opo. At hawak din Original ngayon po. ang titulo. Anak, hawak Opo, ninyo ang hawak po. titulo. Opo, hawak po Di namin. maganda't hawak ninyo ang titulo, hindi kayo talo. No? Kasi 3,000 Hindi na kayo talo. meters. Ngayon po, ano po ang problema po ninyo, sir? Anong may tutulong namin? Yung ano po, kasi po, sir, bali, yung po kasing, yung pagsangla po niya, yung 3 months po, maganda pa po yung pamimigay niya ng interest po. Oo. Bali po yung ilang nakaraan na buwan na po, wala na po siyang binayad, di na po siya nagparamdam, nakablock na po kami sa kanya. Tapos po, nung pumunta po kami ng ospital, kinausap po namin yung tatay niya. Tapos sabi po niya na may inaano po kami sa inyo, ipapakita na titulo. Nung pinakita po namin yung titulo sa kanila, sabi po ng tatay niya, tinanong po niya, ba't nasa amin po daw yung titulo? Sabi ko po, sinangla po nung anak niyo, sabi po gano'n. Yun. Tapos wala po daw siyang alam. Tapos po sabi, kasi po yung nakakausap lang po namin dun sa ospital, yung secretary po nung nagsangla sa amin. Kasi po binlock na po kami eh. Teka, sekretary ng ospital, ano po ba? Ano may-ari bang ng ospital. kinalaman ng titulo sa ospital, sir? Hindi po, yung pong, para pong yung nagsangla sa amin, yung babae po, yung anak po nung, Okay, sige. Mr. Okay. Tiglaw, yung Pero Dr. Tiglaw wala po. nang permiso, no? Hindi alam ng tatay.
Oo. Opo. At Ngayon po, ngayon, yung pag... nung sinanla sa inyo, sir, di ba kayo nagtanong? Di ba kayo nagtanong na ibang nagsasanla at ibang nasa titulo? Hindi na po kasi po, nagtiwala na rin po kami kasi yung pong bayaw ko, yung pong asawa niya, doon po kasi siya nagtatrabaho, talaga pong nagtiwala na lang po Tiwala kami. lang. Tiwala lang. Okay. So, anong gusto niyo mangyari, sir? Gusto namin po sanang makuha yung pera, sir, kasi yung ano po, bahay po namin kasi, kinukuha na po kasi, wala na po kami kasi titirahan eh. Tapos po, nawalan pa po ako ng trabaho 2 beses po dahil po sa paniningil po sa kanya sa ospital. Pero magkano na rin yung Pero interest, sir, na natanggap nyo for 3 months? Bali, ano na po yung, hindi po bali, mahigit na po 90. 90, so 30 per month. Opo. Sana yung inyong deed of mortgage ay maganda talaga yung kontrata ninyo kasi meron ka namang remedy, legal remedy sir. Pwede mong i-foreclose ang property, ang titulo kasi ibig sabihin ang inyong sanglaan ay nag-expire na, hindi na niya nasusunod. Padalan mo siya ng demand letter, i-notify mo na siya kung hindi siya magbabayad, babalik ang principal, babayaran ka ng interest. I-foreclose mo na, i-exercise mo na ang karapatan mo bilang isang mortgagee o pinagsanlaan. I-foreclose mo ang property. Ibig sabihin, i-foreclose mo ang property, iilitin mo ang property at ibebenta mo. Kung maibenta mo, yung principal na pera ay kakaltasin mo doon at ibibigay mo ang sobra sa kanila. Yan po ang remedyo. Kasi nasa kanila naman may laban din ba yung tatay? Nasabihin, hindi niya alam? Well, pwede habulin. Defense naman niya yun, sir, di ba? Habulin, Defense naman din niya yun. Pero, hindi naman pwedeng bawiin yun ng tatay sa kanya na hindi babalik yung Yes, Pera. yung binigay na May pera. kasunduan naman hambalusin niya yung kanyang anak na gano'n. tama. Hindi, hambalusin. Sorry. Siya nang bahala sa anak niya. Hambalos. bahala. Singilin niya. Sir Jonathan, ang kagandahan nito, kasi nasa inyo ang title, hawak ninyo ang title. No? Opo. Pwede mong ilitin. Di ba, mga bangko, pag nasa kanilang titulo, ang hawak, ay tuwang-tuwa ang mga bangko. Dahil pwede nilang ilitin at ibenta ang property. No? Foreclosure of mortgage ang tawag doon. No? Ngayon, kung ayaw mo namang ilitin at gusto mo lang talagang singilin o bayaran ka, ay ang tanong dyan, may pambayad pa ba sa'yo? Yun ang tanong. Kaya kung ako sa'yo, ilitin mo at Mas malaki. ibenta mo. Pag-aagawan yan, Bawing-bawi mo yung Oo, Attorney. pero may pamamaraan ng pag-foreclose ng property. Magkonsulta ka dyan sa kaibigan mong abogado kung paano mo ma-foreclose ang property na yan, ha? At attorney, sir, Opo. since sinabi mo na may legal remedy, so pwede ba natin siyang patulungan? Ayan, At para ayan, tumugod ayan, po ayan. sa sumbong ni Sir Jonathan, makakausap natin sa kabilang linya at handang umalalay si Police Lieutenant Colonel Efren David Jr., ang Chief of Police ng Mabalacat City Police Station, ang Pampanga Police Provincial Office. Sir Efren, sir, magandang hapon po. Ano po pwede nating maitulong kay Sir Jonathan, sir? Narinig niyo po narinig niyo po yung kwento niya? Yes, ma'am. Apo. Yes, ma'am. Narinig po. Good afternoon po sa ating Good lahat afternoon at po, sa inyo sir. sa lahat po ng mga taga-pakinig natin at taga-panood. Kung maaari, ma'am, siguro malapit lang naman siya dito sa station natin para makita rin natin, ma'am, kung yung hawak na title niya is legit. totoo o baka fake zero kaya Okay. hindi siya titignan natin kung talagang legal yung titulo na hawak niya. Then para ma-interview na rin siya ng maigi, ma'am, malaman kung ano talaga yung or i-locate yung tao na sinasabi niya na nagsangla sa kanya, ma'am. Tama. Papuntahin na lang Very siya good. dito sa Mabalacat. Galing. Okay. Yan. Sir Jonathan, narinig niyo po yung sinabi Bishop ni Marquis. Sir Chief of Police, Sir Efren David. So, Opo, maraming salamat maki-coordinate po tayo sa kanila and wag po kayong aalis para Opo. makapag-usap po kayo at mabigyan po ng mas maayos na solusyon ng nireklamo po nila. Sige po. Okay, Sir Jonathan, alam mo naman kung saan malolocate ang opisina, ang police station natin sa Mabalacat City. Opo. Alam. Okay. Pero Sir Jonathan, baka may gusto ka ring mensahe na ibibigay doon sa nagsanla sa inyo. Baka nakikinig Ano po, mo. sana po bayaran na po kami.
Kailangan na po kasi namin yung pera eh. Yun. So, naunawaan namin kayo, Sir Jonathan. So, again, Sir Jonathan, salamat sa pagtitiwala sa ating programa. Then, kay Opo, Lieutenant salamat. Colonel Efren David Jr., maraming salamat din sa pag-assist sa ating nagrereklamo. And then, huwag kalimot to provide us your action videos and the result of your investigation.